Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabarkads. Pasensya na po, ngayon lang tayo nakapag-update, no? So, una nating pag-usapan itong mga Dabarkads natin na talaga namang sumugod at nag-effort pumunta po ng Itbulaga Studio from Tugigaraw. Grabe mga Kadabarkads, 12 hours yung land trip nila. Makapunta lang sila dito sa Itbulaga, sa TV5. Talagang nag-effort po sila para po sa mga Dabarkads. And ayon nga po sa TBJ, mga Dabarkads from Tugigaraw nagbiyahe kahapon ng 3 p.m. para makanood ng live sa studio ngayong Thursday. 12 hours na land trip para makasama ang mga Dabarkads sa studio. Maraming salamat po sa pagdalaw sa amin, Dabarkads. Ingat po sa biyahe pa uwi. And para po masulit itong mga nagpunta po sa studio ng Itbulaga from Tugigaraw, andito at kasama po ang Tito Vic and Joey sa picture po nila. Si Boss Joey, si Bossing Vic Soto, at si Tito Sen. So nakakatuwa dahil kakaiba po talaga ang naibibigay ng Itbulaga sa mga kababayan natin dyan sa Tugigaraw. Kasiyahan na hindi po matutumbasan ng kahit anuman. Samantalang, ibabahagi ko naman sa inyo itong kaganapan po sa Bawal Judgmental Ka Ba, na kung saan may isang lola po doon na nagdadrive po ng jeep kahit senior na po siya. Talagang pinahanga niya po ang mga Dabarkads natin na nanonood kanina, maging ang live audience sa studio, napahanga niya din. Grabe mga Kadabarkads, isipin nyo, 75 years old pero nagtatrabaho pa po at nagmamaneho ng jeep. Nagpapasada po sa kainitan. Ilang taon niya po itong ginagawa mga Kadabarkads. So habang pinapanood ko po yung Bawal Judgmental Ka Ba kanina, nahiya po ako doon sa mga malalaki yung katawan, mga kabataan na may katamaran po, no? Mahihiya po sila dito sa isang choices po ng Bawal Judgmental Ka Ba. Kasi kahit lola, nagtatrabaho po sa kainitan, nagdadrive. Grabe yung, alam niyo yung pangtrabaho po, no, ng lalaki yung pinapasok niya. Pero hindi niya po iniisip yun. Basta ang mahalaga po ay makapagmaneho siya ng jeep at makapagpasada po siya. So, nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud itong si Lola na 75 years old. And sabi nga po ng TBJ, 75 years na nanay, namamasada ng jeep. 75 years old na si Nanay Mimi at namamasada siya ng jeep. Ang ruta niya ay Malinta, Monumento. 16 years na siyang namamasada. Imagine mga Kadabarkads, 16 years. Pero hindi po siya nagsasawa, no? And hindi po siya natatakot sa kalsada. Kahit na siya ibabae, pinatunayan niya po na yung kayang gawin ng lalaki, kayang gawin din ng mga kababaihan. So, saludo po kami sa inyo, Nanay Mimi, sa pinakita niyo po na husay at katatagan sa ganitong gawain or trabaho. Samantalang, congratulations po dito kay Maine Mendoza sa panibago niyang endorsement. So, kanina po ay trending siya sa Twitter na ngayon ay X. And nang pindutin ko nga po kung anong dahilan kung bakit siya ay trending, eto pala ay tungkol sa kanyang new endorsement na Diatabs Advance. So, ito po ay pinost ng AAA sa kanilang page. And sabi nga dito, new endorsement Maine Mendoza for Diatabs Advance. So, nakakatuwa lang, no? Kasi itong si Maine Mendoza, mabenta sa mga advertisers, no? Talagang alam po kasi ng advertisers na napaka-effective ni Maine Mendoza na mag-endorse ng isang brand. Kaya until now, kung inyong mapapansin, marami pa din po niyang hawak na brand under po sa kanyang pangalan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media. Ang tungkol sa di umano humudas sa TBJ at sa mga Dabarkads. Sabi kasi dito sa inilabas ng Inquirer.net na
write-ups, the return of Tape Iron Lady. Halos-led Television and Production Exponent Inc. or TAPE has appointed Malo Chuwapagar, dubbed as TV Executive Iron Lady, as its president and CEO. This marks her return to the company after retiring in 2021. Prior to leaving Tape then, Pagar had been with the company for 41 years as a production assistant in her early days before eventually reaching executive level. Returning feels like coming home, where my talents and abilities are valued. I am grateful to reunite with familiar faces and forge new connections, said the original producer of noontime variety show Eat Bulaga. Tape Chair Emeritus Romeo Haloso Sr. said, her return signifies her unwavering dedication to reclaiming the company's industry leadership. Pagar was recently given the Distinguished Alumni Award in Television Art and Media at the 2024 University of the Philippines Alumni Association Award. But it's of course a new era for Tape without the iconic trio TBJ, Tito Vic and Joey, who left the company following a trademark war over the Eat Bulaga. So ito po ay sa panunulat ni Tyron Jasper C. Piad. So yan po ang lumabas kanina na balita sa lahat ng article, and syempre sa social media pinag-uusapan na rin yan, and sa mga Tape Defender pinagkakalat na rin po nila ang tungkol dito sa write-ups, and actually sila nga po yung naunang nag-post nito, and then sumunod itong mga write-ups ng naturang mga article. So muli po palang magbabalik si Malo Chuwapagar dito po sa Tape Incorporated after niya pong mag-retire pala taong 2021. So ito pong si Malo Chuwapagar, mahusay po siyang, alam niyo yun, magpalakad ng naturang programa. So siguro wala pong makuha itong Tape Incorporated na mahusay-husay humawak po ng program, kaya binalikan po nila itong si Malo Chuwapagar na sanay na po sa ganitong kalakaran sa industriya po ng mga variety show. So, ang malaking dagok po sa kanila ngayon ay ang pagbabalik nila na hindi na po nila kasama ang Tito Vic and Joey and ang mga Dabbercads. At ang tanong pa dito, kakagatin pa ba ng mga taong manonood or televiewers yung kanilang programa? At ang isa pang tanong, anong time slot? Saang network sila ilalagay? At kung noontime show ba sila sa GMA, ay paano naman ang It's Showtime? Saan ito ilalagay? So yan po ang katanungan ng marami nang pumutok po ang balitang ito sa social media.